Howdy sa inyo mga kalakwatsa. For today's video, i-review natin itong ADV 150. So bago yan, gusto ko muna magpasalamat kay Cocho Garcia dahil pinahiram niya sa atin itong ADV 150 niya. Alright. And let's start dito sa mga makikita natin dito sa harap pag nakasakay na kayo mga kalakwatsa. So dito sa left side, dito makikita ang busina, ang high and low, ang ating flasher, left and right. So sa right side naman, andito tong idling at idling stop. Papakita ko sa inyo kung saan ginagamit to. So, ngayon mga buddy, papakita ko sa inyo paano yung idling stop nya. So kapag ganito ang traffic at na-stuck tayo at hindi tayo maandar, namamatay yung makina. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag gumamit kayo ng throttle, mabubuhay ulit siya. Isa yung feature ng Honda ADV 150 upang makatipid ng gasolina. So mas fuel efficient siya. Kapag ganitong traffic, na-stop tayo, kusang namamatay ang makina, pero pag nilagyan mo ng throttle, naglagay ka ng gas, mabubuhay ulit siya. So ayan, nakita nyo na kung paano gamitin yan. At meron na rin siyang built-in hazard. Pwede nyo gamitin to kapag umuulan tong hazard na to. And dito rin matatagpuan ng start. So mamaya ipapakita ko sa inyo paano i-start itong ADV 150. And then dito rin ulit sa left side, dito makikita ang charging port. So para buksan siya, itutulak nyo lang to at bubukas na siya. At nandito ang charging port. Yan. So bubuksan nyo lang yan at lalagyan ng charger. Papakita ko sa inyo itong tapakan natin, itong footrest. So dito sa baba is kasyang-kasya ang paa ko. Ang paa ko is 10 inches. Pag dito na siya sa harap, medyo bitin siya. Pero dito sa baba, kasyang-kasya ang mga paa natin. Ayan. Ngayon, sisindahan naman natin itong ADV 150 gamit ang kanyang keyless switch. May 3 buttons siya. Ito ang pinaka-importante. Kapag pinindot nyo siya at naka-red, ibig sabihin hindi nyo siya masisindihan. Gagawin nyo lang is press nyo lang siya ng mahaba. Tapos at nakita nyo na naka-green na ilaw niya is pwede nyo na siyang sindihan. So itong keyless na to, pag lumayo ka ng 1 meter is mamamatay na ang motor mo. Kahit iwanan mong nakasindi itong ADV 150 is mamamatay na siya and then tutunog siya. Mag-a-alarm siya na naiwanan mo siyang bukas. Kailangan lang nasa bulsa mo to or nasa saan man sa motor mo, malapit sa motor mo kapag sisindihan mo siya para hindi rin siya mamatay. Huwag kang lalayo ng 1 meter. Kung nakita nyo na nakulay green na ang ilaw dun sa keyless remote nyo, kailangan nyo munang itayo itong motor nyo at hindi siya aandar kapag naka side stand siya. So kailangan mo munang tanggalin ang side stand. Pipindutin nyo to and then itatapat nyo dito sa may sign na yan. Kailangan nakapress kayo sa preno dito sa may kaliwa and then press nyo lang to, aandar na siya. Ganun lang kasimple pagpapa-under ng ADV 150. Pagpapatayin nyo siya, simple as that. Tatapat nyo lang siya dito. May bilog na yan. And then, kapag ilalak nyo siya, dito nyo to siya tatapat. Okay, so nakalak na yan. Ayan, hindi na magagalaw yan. And then, kung sana siyang mamatay, tuturo ko naman sa inyo paano buksan itong fuel cap natin. Pupush nyo lang siya ulit. Kapag umilaw na siya, itatapat nyo lang siya sa seat or fuel. And then, press nyo lang tong fuel. So, bukas na yan. Ayan. So, kung bubuksan nyo naman yung seat nyo para maglagay kayo ng mga gamit, so same procedure din. Press, twist nyo papunta ng seat and fuel at pindutin ang seat. Ayan, narinig nyo, may tutunog siya at bukas na siya. So ganito kalaki ang compartment utility box ng ADV 150 at meron siya mga lagayan ng tools dito. Meron din dito. So ganyan kalaki box ng ADV 150. So ayan, ipapakita ko sa inyo itong height. Ang height ko is 5'6". Medyo kayad tayo. Pakita mo pa ako. Ayan. So sa mga 5'3" pababa, medyo mag-isip kayo kung kuhanin niyo itong motor na to. At medyo mataas talaga siya. Medyo malapad kasi yung upuan niya, kaya medyo nakabukaka ka. At mataas ang ground clearance nito kaysa sa NMAX. Kaya pwede siyang pan-touring at pang mga city driving. So ito ang magiging itsura niya kapag tinitignan kayo ng tao. Ang position mo is upright, relax na relax ka. Yung kamay mo sa handlebar is hindi siya masyado malayo, hindi siya masyado malapit, saktong-sakto lang. Siyempre sa height ko, saktong-sakto siya. Ewan ko sa mga matatangkad, siyempre mas maiksi. At sa mga hindi ganun katangkara ay medyo malayo, siyempre nakaganyan kapag medyo hindi mahaba yung kamay. Testingin natin acceleration. Grabe rin pala.
Malakas din ang mata. Doon yung brakes niya, okay na okay. Ayos din pala to. Okay na okay. Ngayon, testing naman natin ang top speed nitong ADV 150. So, testingin natin yan. Siguro sana makuha natin top speed niya. Masyado kasing madaming mga sasakyan yan. Pasagad yung throttle ko. 110 muna tayo. So try ulit natin mamaya at masyadong madaming sakyan eh. Hinahanap po yung cambio. Hinahanap po magbabawas ng cambio. So isa downside kapag nanggaling ka sa manual at bigla ka mag-scooter ng bigla-bigla, kapag mag-slow down ka, hahanapin mo yung downshift. Let's go! So kaya mga buddy, mga kalakwatsa, testingin natin siya dito ngayon sa rough road. So titignan natin ang pagiging sure type niya. Ayan, walang kahirap-hirap. Parang nakupo ka lang sa kutsyon. So kasama natin si Commander-in-Chief. Ayan, nasa likod. Ano masasabi mo sa upuan? Walang kaldag, ano? Wala talaga siyang kaldag. Try natin dito. Wala rin. Kaya tinawag tong adventure bike kasi pang adventure kagaya na itong dinadaanan natin ngayon. Yo. Sarap na i-drive. Parang walang dinaanan eh, parang patag lahat eh. Ngayon, testingin naman natin yung preno niya. Gagamitin natin yung sa likod muna. Takbo tayo ng 60. Okay, medyo matagal. Susunod yung sa harap naman. So yung brakes na ito mga kalakwatsa is sa harap is ABS, sa likod ay disc brake. So parehas lang silang effective pag sabayan natin. 70 kilometers, 80. So good shit siya. So nakakatulong yung ABS niya sa harap. Kasi unti-unting kumakagat yung preno, sasabay mo ng likod. So hindi ka mag-i-skid. Isa pa, 70 kilometers, 80. Gawin natin 90. Diba? So sobrang solid. Sobrang solid ng braking niya. Maganda yung brake ng ADV 150.